All the saints and angels bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, You are worthy of it all.
that we've seen, Panginoon. But the salvation that you have given to us, God, it is all worth it, Lord. You are worthy, God. So receive, Lord, this incense in our hearts, our songs, our voices, oh God. Oh Jesus. Yes, God, you are worthy, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let's sing once again. He's worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Yes, God, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Serve God, the glory and the praise, Lord, this afternoon. So let, Lord, every promise, God, everything, Lord God, ito, na umibabaw sa pangalan mo ngayong hapon, God, that we just lift your name, Jesus Christ, Lord God. Every name's in our hearts, God. Every name's, Panginoon, oh God, meron sa puso namin ngayon, God, na iuna namin. We let it down, Panginoon, sa iyo, Panginoon. At your feet, oh God, at your feet, Lord. We just surrender, God, every heart's, Lord, this afternoon, Panginoon. Let's just sing once again yung verse na all the saints in Asia. And let our hearts cry to the Lord. Lord, sinasabi mo, Lord, tinatakal ko po lahat na nangibabaw sa pangalan mo ngayon. Yung mga pangalan, Panginoon, na inuuna ko, Lord, yung umaga, oh God. Na inuuna ko, Lord, before yung finances ko, Panginoon. Yung mga bagay na inuuna ko, Panginoon, oh God, before ako matulog or after yung pag-agising ko, Panginoon. We let it down, Panginoon, sa iyong paanan, Panginoon. We just lift your name up, oh Jesus. We just lift your name up, oh God, in Jesus' name. All the saints and angels bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God.
You are worthy of it all. You are worthy of it all. Hear people, God, singing, you are worthy, Lord. For from you are all things, and to you are all things. Yes, you deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hear people, God, sing it once again. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, Father. You are worthy, Lord. You are worthy. Dapat na po, Panginoon, sa lahat ng aming papuri, lahat ng aming pagsamba. Salamat po, Panginoon. Dahil lang po namin na ikaw po'y nangako sa amin. You will never leave us nor forsake us. Hindi ka nawala sa tabi namin. Minsan kami po yung nawawala, kami po yung umaalis sa tabi po ninyo, pero kayo po hindi. Kaya maraming salamat po. Na alam namin ngayong bagong taon, kakayanin namin ang lahat ng mga pagsubok dahil kasama namin ang Diyos. Dahil kayo po ay tapat na nangako sa amin. Pinatunayan niyo po yun sa buong taon ng 2020. Hindi po kayo nagkulang sa amin. Kayo po ay lagi sapat. Hindi po kayo nag-late, hindi po kayo nahuhuli sa pagpuprovide ng aming pangangailangan. Kaya maraming salamat po. Kasi ikaw yung dakilang provider po ng bawat isa po sa amin. Maraming po salamat. Ngayon po, nadako po tayo sa ating communion time sa pagkasama-sama na pagkain ng tinapay na sinisimbolo ng katawan ni Kristo at pag-inom ng saro na sinisimbolo ng dugo, banal na dugo, malinis na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sige po, let's distribute po yung ating communion. Pag-ikot po, tinapay ay inumin po. And ang Holy Communion po ay isang pag-alala. Ito po ay gawain na pag-alala po natin sa ginawa ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus, ng pag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kapatawaran, para sa ating kagalingan.
upang ang awa ng Panginoon ay dumaloy sa atin. So ngayon po, bago po natin sabay-sabay na kainin yung tinapay at inumin yung sarong, let's have time po to remember and to thank the Lord. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Dahil hindi niya ipinagdamot ng kanyang buhay para po sa atin. Siya po ay karapat-dapat ng pasalamat, karapat-dapat ng papuri, na nagagaling po sa ating mga puso. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. O Panginoon, inaalala po namin ang sakripisyo po ninyo sa krus ng Kalbaryo para po sa amin. Dahil kung hindi po ninyo inalay ang inyong buhay, wala kaming pag-asa. Hindi namin mararanasan yung pagpapala po, yung kapatawaran, yung awa, yung biyaya po ninyo, hindi namin mararanasan. Kaya maraming pong salamat sa pag-aalay po ng inyong buhay para sa amin. Pwede po ba natin itaas ang ating tinapay, sinisimbolo? Sinisimbolo po ng katawan ni Kristo. Ipinako sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay pag-alala ng kanyang sakripisyo dahil sa kanyang malalim na pagmamahal sa bawat isa po sa atin. Ayaw po'y manalangin. Panginoon, so, sa hapon na ito, sabay-sabay po namin kakainin, Panginoon, tinapay na ito na sinisimbolo ng inyong katawan. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa buhay po ninyo na hindi pinagdamot para po sa amin. Kaya kami po, Panginoon, ay punong-puno ng pasalamat sa hapon na ito sa inyong pagmamahal, kabutihan, sakripisyo para po sa amin. I pray, God, that you bless this and this food, Panginoon, Lord, of our spirit, God. And as we partake this, Panginoon, we'll remember your goodness sa bawat isa po sa amin. Sabay-sabay po natin kainin, tinapay. At kumuha rin po ang Panginoon ng inumin na sinisimbolo po ng kanyang banal na dugo, ng kanyang malinis na dugo. At sabi po ng Panginoon na ito ay sinisimbolo ng pagpapatibay ng bagong tipan. Na tayo ay pwedeng magkaroon muli ng bagong relasyon at malalim na relasyon sa Panginoon. Ay po'y magpasalamat sa Panginoon, Lord. Thank you for this cup. Represents, Lord, your blood. Yung dugo po ninyo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo para po sa kagalingan namin, para po sa kalinisan ng puso po namin, para sa kapatawaran din po, Panginoon, ay mga kasalanan, magkaroon muli ng bago at buhay na relasyon po sa inyo. Kaya maraming pong salamat, Lord. Bless our time, Lord, as we partake this Holy Communion, as we drink, Lord, this cup symbolizes your blood. Sabay-sabay po natin naman. Let's pray. Hallelujah. We pray, God, for your holy presence to be upon us. Because these things, Lord, na gagawin po namin, na hindi po kaya gawin ng isang tao lamang. Ito po yung mga bagay na ang tanging Diyos lamang yung may kaya na kumilos, palakasin, encourage, ibangon, bigyan ng pag-asa, bigyan ng kapayapaan ng iyong pong mga likha, ng iyong pong mga anak na naghahanap po ng kalakasan at pag-asa ng Kristo. And I pray, God, that you bless our ears, Lord, as we study your word. You bless our eyes, Lord, that we can see kung sino po si Kristo sa aming buhay. Buksan po ninyo ang aming mga puso na maintindihan po namin ang lalim ng inyong pagmamahal, ang lalim ng inyong mga pangako,
sa kung saan. Maraming salamat. Sa inyo po na yung nagkakatiwala ng lahat ng ito. In the name of Jesus, we pray. Amen. Bago po tayo po, pwede pabati po ng Happy New Year ang ating mga katabi. Kaway-kaway lang yan. Happy New Year. Diyan po natin ang 2021 ang ngiti ang ating mga katabi. Yan, ngiti lang po. Ngiti lang. So ako po ay masaya ulit na makita po kayo ulit. Come on. Miss ko yung hair mo. So masaya po ako na makita po kayo sa kabila ng malakas na ulan. You survive. Ang mga anak ng Diyos na talagang sabik sa presensya ng Panginoon, walang makakapigil. Amen po ba? Ulan ka lang. Anak kami ng Diyos. No? Amen po ba? Amen. So ngayong hapon po na ito, nakaraan po, napag-aralan po natin na ang Panginoong Isus po ang pag-asa ng lahat. He is the hope of all because He is the light. Siya po'y nagbibigay ng liwanag sa atin na sa kabila ng 2020 na sobrang bad news, madilim yung 2020 talaga natin, yung Kapaskuhan natin, tsaka New Year natin, nabawasan yung saya, no? Kasi wala reunion. Pigil tayo sa pag-celebrate talaga. And ngayon 2021 po, pagpasok natin ng bagong taon, iisip natin, ano kayang mangyayari ngayon 2021? Baka tulad din ng 2020 yan, negative, pangit, isa sa mga worst year. Pero niniwala po tayo sa mga Kristiyano po, kasama natin ng Diyos araw-araw. Na hindi naman tayo exempted sa mga problema, pero alam natin na sa kabila, sa gitna ng problema, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Kasama natin ng Panginoon. Amen po ba? E yun po yung tanging pag-asa natin at na makakita tayong liwanag ng pag-asa kasi meron po tayong Kristo, meron po tayong buhay na Diyos na hindi na natiling nakapango sa krus, kundi nabuhay siya muli para patunayan sa atin na anak, dahil nabuhay ako muli, kaya kitang samahan araw-araw. Ang Panginoon po natin, ay kasama natin araw-araw. Sabihin nga po natin, kasama ko ang Diyos. Araw-araw. Hindi po tuwing linggo lang, no? Ay, punta ako sa church kasi para makasama mo ang Panginoon. Pwede po natin makasama ang Diyos araw-araw because ang pangalan po ng Panginoon ay Emmanuel. Ang ibig sabihin po ng Emmanuel ay God is with us. So nakaraan po, nakita natin sa propesya po ni Isaiah na merong ipinanganak, naman po yung Christmas, pinanganak na sanggol. At yung sanggol na yun, yung po magbibigay ng liwanag, magbibigay ng pag-asa sa lahat ng mga nakaranas ng pangit, ng negative, ng worst. Yan po yung panahon po nila Isaiah, nila Jeremiah, nila Ezekiel, nila Daniel. Yung po yung mga panahon na sinakop sila ng ibang bansa. At hindi lang sila basta sinakop, sila po ay ginawang mga bihag. Inalipin. And marami din po silang mga kamag-anak, pwedeng mga mahal na sa buhay namatay. Worst year. Sinira yung templo nila. Sinira yung kaharian nila, yung palasyo, sinira. So sabi ni Jeremiah, tumingin ako sa kanan, tumingin ako sa kaliwa, tumingin ako sa harapan, tumingin ako sa likod. Puro kaguluhan. Puro kaguluhan. Pero ang tanging nag-remind sa kanya para maging malakas siya at magpatuloy siya sa kanyang buhay sa Panginoon, isasabi niya, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. Alagi kong alalahanin na ang pagmamahal ng Diyos sa akin ay hindi natatapos. Kala po kasi ng mga tao, lalo po yung mga Kristiyano, kala natin, yung pagmamahal ng Diyos nakabaan, yung trato ni God sa'yo, yung pagmamahal ni God sa'yo, nakabase sa performance mo kung maganda ba yung ginawa mo para kay God. Kala po natin, sasabihin ni God na, oy, di ka nag-devotion, di ka nagsimba, 20% ng love ko sa'yo? Or, one year kang hindi nagsimba, simula ngayon ng lockdown, di ka nakapagsimba, sige, 0 din yung love ko sa'yo. Kasi wala ka namang ginawa para sa akin. Kala po ng mga tao, ganun yung love ni God. Kala po ng mga tao, yung love ni God, nakabase sa ginagawa natin para kay God. Sa Bible po, baliktad.
yung love po ni God ay hindi nakabase sa ginagawa ng tao para sa Kanya, yung love niya is nakabase sa ginawa niya para sa mga tao. And sapat na po yun. Eh gusto ko po lagi yung alalahanin yun. May pangit man, may problema man, may sitwasyon man na matindi sa panahon na ito. Ang pagmamahal ng Panginoon sa akin ay hindi nagwawakas. Kasi nga po tawag eternal love. Pag sinabing eternal love po ba, ilang love yun? Ilang years yun? 1,000 years? 1,000,000 years? No. Pag sinabi po eternal ay walang katapusan. Ang problema lang po sa atin, nakakalimutan natin yan, no? Meron tayong tinatawag na spiritual, amnesia. Hindi na ako nabigay kasi, lagi po natin alahanin, the steadfast love of the Lord never ceases, hindi tumitigil. And His mercy never comes to an end. Yung mercy niya, yung awa niya, hindi na umaabot sa katapusan. Walang katapusan. So, nawa mo maging kalakasan yun na ngayong 2021, hindi ko kailangan matakot po ano man yung New Year, ano man yung year na dadaanan ko ngayong 2021. Kasama ko ang Diyos. Na ang pag-ibig ay hindi nauubos, na ang pag-ibig ay hindi umaabot sa katapusan. At yung kanyang mercy. Sabi nga po sa kanta, they are new every morning. Yung love, yung mercy ni God, they are new every morning. Alam niyo po, ibig sabihin nun, yung love na pinaranasan ni God ngayon, kinabukasan, bago yun. Hindi na yun yung, diba po, pagka ginamit niyo yung cellphone na 100% ngayon, malamang kinabukasan, nabawasan or lobat. Charge mo ulit. Kay God po, hindi umaabot sa lobat yung love niya sa'yo. Kasi hindi siya nalolobat. Ang kailangan lang po natin, alalahanin natin, ganun si God. Tayo po yung nagbabago. Sabi ng Bible, nagbabago-bago man ang panahon, nagbabago man yung mga presidente natin, nagbabago man yung mga kapatid natin, mga kaibigan natin, pero ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Nawa po magkaroon tayo ng pag-asa na merong ganong Diyos. So bakit, Pastor, hindi ko kailangan matakot ngayong 2021? So ngayon po, babalik po tayo sa main text po natin nung nakaraan na sa Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. So, ang malaking tanong, paano ako makakakuha ng pag-asa ngayong 2021? Paano hindi ako matatakot? Paano hindi ako mangangamba ngayong 2021? Kaya ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay For unto us a child is born, for unto us a son is given. Sabihin nga po natin, for unto us a child is born, for unto us a son is given. So yan po ang masasabi kong pag-asa sa atin. Na hindi natin kailangan mangamba ngayong 2021 kasi may ipinanganak na sanggol. At mayroong ibinigay na anak ng Diyos para sa atin na ang pangalan niya ay Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. So let's read po Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. And then po sa ating, pwede po ba tumayo tayo lahat? Sabay-sabay po natin basahin ng may paggalang o standing ovation po. Pagbabasa po natin sa salita ng Panginoon. So sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Next. Verse 7. Of the increase of his government and peace, there will be no end upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forevermore. So, sige po, pwede na po tayo makaupo. Salamat po sa pag-join. Or standing ovation po. So ito po ay, sa mga hindi po hindi familiar sa verse na ito po ay verse po na sagot ng Panginoon o solusyon ng Panginoon sa problema nung panahon po ni Isaiah. So yung panahon po ni Isaiah, ito po yung panahon na nagpropesiya siya na darating yung araw na yung prosperity ng Israel ay mawawala kasi mayroong sasakop sa kanilang bansa. Yun na po yung Assyria at saka yung Babylon. So ito po yung sequence. Si Isaiah po ay nabuhay bago sila masakop ng Babylonia at saka Assyria. And then yung kay Jeremiah and kay Ezekiel, is yung panahon po na sinakop na sila
And then yung kay Daniel po, ito yung panahon na nandun na sila, dinala na sila, binihag na sila papunta sa lugar ng Babylonia. So dito po sa Isaiah, bago po yung verse 6 and 7, sinabi po doon ni Isaiah na tumingin ka sa kanan sa kaliwa, puro gloom and doom, puro kadiliman, puro pangit na pangyayari, puro masaklap na pangyayari. And then they cry out sa Lord, Lord, bakit mangyayari to? Pero sagot ng Panginoon, pero huwag kayong mag-alala. Mangyari man yung mga pangit na yan sa panahon ninyo, yung future ninyo ay mas maganda. Bakit, Lord? Paano? Kasi merong ipapanganak na sanggol. At merong anak na ibibigay. Ang pangalan niya ay si... No? Ano pong pangalan niya? Okay, alam niyo na po, hindi ko na-explain nyo. No? So dito po sa storya, may kita po natin na itong mga, yung verses po na binasa natin, is ito yung magbibigay po sa atin ng kalakasan ngayong 2021. Na ito yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Ito yung Diyos na sinasamba natin. So sabi po doon, a child is born and a son is given. So may meaning po yan. A child is born po is sinisimbolize ng humanity ni Jesus. Na itong sanggol na ipapanganak at itong anak na lalaki na ibibigay is tao. Okay po? Is tao, ibig sabihin, hindi siya hayop, hindi lang siya din Diyos, kundi tao siya, nagkatawang tao siya. And symbolize of the humanity of Jesus as a member of the human race, the Savior was the firstborn baby of the Virgin Mary. A child is born for he shall save his people from their sins. So dito po makikita natin na si Jesus is tao. Marami po kasi mga paniniwala na si Jesus, na pagtagumpayan niya lahat ng pagsubok sa mundo nito, sabi po kasi ni Jesus, huwag kayong matakot, I overcome the world. So ibig sabihin, naging matagumpay si Kristo sa lahat ng pagsubok na buhay, nung nabuhay siya sa loob ng 33 and a half years. And marami mga tao nagsasabi na, si Jesus yun, kaya niya mapagtagumpay lahat kasi Diyos siya. Wala nang imposible sa kanya eh. So dito po makikita natin, in-emphasize dito na si Jesus po, yes, Diyos siya, pero tao din po siya. Katulad natin, walang pinakaiba. Nagugutom, nauuwaw, inaantok, napapagod, ganyan po si Jesus. So ano po yung makikita natin dito? Makikita po natin dito na kung paano ang ating Panginoong Jesus as tao na pagtagumpay niya yung pagsubok sa mundo, kapatid, kaya mo rin. Kaya mo rin. Pag mo sabihin na, hindi ko na kaya, suko na ako. Pinapakita dito na kung ang Panginoong Jesus as tao, kinaya niya, kapatid, kaya mo rin. Pwede pang sabihin niyo po sa katabi mo, kaya mo yan. Sa kabila naman po, kaya mo yan. Kung paano ang ating Panginoong Jesus ay kaya, kakayanin din po natin. Amen po ba? So, isa po sa mga bagay na hindi natin kailangan magkailangan ngayong 2021, kasi meron tayong Kristo. Merong ipinanganak na sanggol at merong ibinigay na anak. And a child is born, and next naman po, a son is given. A son is given means po, it symbolizes the divinity of Jesus. Ano po ibig sabihin nito? Ito naman po ay sinisimbolo na si Jesus ay yes, 100% na tao, hindi po 98%, hindi po 50% na tao, 100% na tao, pero He is also a divine. Pag sinabing divine, makalangit at Diyos mismo rin. So si Jesus ay 100% na tao at 100% din po siya na Diyos. Sinabi ng anghel kay Mary, Mary, magkakaanak ka, pero hindi sa pamamagitan ni Joseph, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, as birhen. Si Maria, posible yan Paano ako magkakaanak hindi naman kami hindi pa kami mag-asawa ni Joseph, hindi naman kami nag-ano. Posible. Pero sabi po ni Angel Gabriel, sa mga tao, imposible. But with God, nothing is impossible. So pwede rin po natin makita dahil kasama natin ng Panginoon, Lord, imposible pa pagtagumpayan mo yan. Lord, imposible. Makaya ko to. Hindi ko makaya to. Hirap. Kapatid, posible yan. Bakit? The answer is because a child is born. And a son is given, binigay. Yung anak para po sa atin. A son is given symbolizes the divinity of Jesus
as the second member of the Triune God. Kasi alam niyo po yung Triune God? Ano? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya po Trinity kasi three na united, three na unity. United sila, tatlo. So, si Jesus po yung second member doon as yung Son. Ako, it symbolizes yung Son is given as si Jesus, the Savior was the only begotten Son of God. A Son is given, alam niyo po yung John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ibinigay. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi lang basta ipinanganak yung tao, ibinigay din yung anak. Sinisimbol lang as a Son of God, as Diyos, ibinigay para sa atin. Para yung mga manampalataya daw, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang katapusan, walang hanggan. Our Lord Jesus is the only begotten Son of God, sa Redeemer. And itong verses po, nagko-confirm din ng two nature ni Jesus sa Matthew chapter 1, verse 21 to 23. Sabi po dito, she will bear a son. Ito po si Mary. She will bear a son, and you shall call his name Jesus. For he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet Isaiah in Isaiah chapter 7 verse 14. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. So dito po sa Matthew chapter 1 sinabi na itong ipapanganak na sanggol as tao, pero ang ipapangalan sa kanya Emmanuel. Na ang ibig sabihin is God is with us. Ibig sabihin po yung sanggol na pinanganak as tao, pero as God din, kasi yung presensya ng Diyos na dudwell sa Kanya, as doon kasama natin ng Panginoon kahit wala pa tayo sa langit. Malinaw po? Na hindi lang natin mararanasan yung presensya ng Diyos pag akyat natin sa langit, kundi kahit nandito tayo sa lupa, pwede natin maranasan yung presensya ng Diyos, pwede natin makatabi ang Panginoon at maranasan yung yakap niya, yung pagmamahal niya. Pwede. Bakit? Kasi kasama natin siya. Kasi ibinigay na siya 2,000 years ago. 2,033 years ago. Nabuhay siya, ipinanganak siya, at ibinigay siya para sa bagay sa atin. Yan pong matinding pag-asa po ng mga Kristiyano ngayong 2021. Ibinigay sa akin ng Diyos Ama ang kanyang anak. Makasama ko araw-araw. Hindi lang every Sunday, every day. So dito po, Jesus is 100% man and 100% God. In John chapter 1, verse 14, sabi po dito, and the Word became flesh and dwelt among us. And we have seen His glory, the glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. So dito po, titignan po natin ngayon, ano naman kaya yung mapapala natin sa child na pinanganak at sa son na binigay? Ano mapapala ko? Hindi naman ako Israelita, para sa kanila yan. Pero pinag-aralan po natin na si Jesus ang hope of all and the King of all. So si Kristo po ay para sa lahat. Pwede po ba natin sabihin, si Kristo ay para sa akin? Kristo ay para sa akin. Niniwala po ba kayo? Binigay po ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Kristo, hindi lang po sa mga Israelita, kundi sa bawat isa po sa atin. And in Isaiah chapter 9 verse 6 is a propesya po to sa future child who will bear the government on his shoulders and be called by titles that could only rightfully be attributed to God. So ito pong mga karakter na pag-aaralan po natin ngayon is nagpapakita po sa atin na itong bata na itong sanggol na sinilang at itong anak na binigay is God and man para po sa bagay sa atin. Sana po hindi nyo makalimutan to. Nang baka po bukas kagad, meron kayong pagsubok kagad. Lord naman, kakapumpisa pa lang ng New Year, may pagsubok na kagad. Hindi ko to kaya! Nawa po, pagpaalam na sa atin. Ang pangalan nga pala ni Jesus as Emmanuel, kasama ko siya.
Minsan po tayo lang yung lumalayo kay God, no? Huwag po tayo lumayo kay God. Kasi ang Panginoon po ay nilalayo sa atin. So si Jesus po, may kita po natin dyan sa ating picture, meron pong 4 na binanggit po doon ng characteristic ng Papa na Sanggol at ng anak na binigay. Sabi po doon, number 1, Wonderful Counselor. Sabi nga po, Wonderful Counselor. Next po, Mighty God. Next po, Everlasting Father. And Prince of Peace. And gusto ko po ang ninyo yung 4 na yan kasi yung 4 na yan po ay para sa inyo. Kasi po si Kristo ay para sa inyo. Para po sa atin. So sa next picture po, ano po yung mga ibig sabihin niyan? Wonderful Counselor po means He is wise. He is full of wisdom. Kailangan nyo ng karunungan? Kailangan nyo ng gabay ngayong taon 2021? Kay Kristo po natin matatagpuan. Because He is a wonderful counselor, He is wise. Mighty God means He is strong. Siya'y malakas. Kaya walang imposible sa Diyos kasi lahat kaya niyang gawin. Amen po ba? May matindi ka po bang pinagdadaanan ngayon? Makakaya mo yan. Kasi ang Diyos natin, si Kristo na ibinigay para po sa inyo, is a strong God. Kaya nga po tawag sa Kanya, mighty to save. And everlasting Father means He is caring. Siya ay mapag-alaga, siya ay mapag-aruga, siya ay mapagkalinga. Di ba po tayo as mga magulang, di po tayo papayag na magutom yung anak natin, gagawin natin lahat, alagaan natin yan. Isa nga po, hindi natin kaya na madapalang yan. Diba? Ganun tayo mag-alaga sa mga anak natin. Paano pa kaya si God? At yung pagkalinga niya sa'yo, ay walang katapusan. Prince of Peace means He gives you peace. Maguluman yung panahon natin, maguluman yung year 2020 natin. Kung maguluman ngayon 2021, pwede tayo makatagpo ng kapayapaan. Dahil 2,030 years ago, ibinigay na sa atin yung Prince of Peace. Ang pangalan po niya ay si Jesus. So yung 4 na po yan, it means His government o yung pamumuno ng Diyos, yung pamumuno ni Kristo sa kanyang mga anak. Kung ikaw po ay tunay na anak ni Jesus, ganito po ikaw papangunahan. Ganito ka i-lead ni Jesus. Means, walang katapusang karunungan. Ibig sabihin, kung gusto mo ng karunungan, gusto mo ng guidance, gusto mo ng talino, bibigyan ka ng Panginoon ng unlimited wisdom. Para yung mga desisyon mo ngayon 2021 is maging tama. Hindi mo pagsiyan, no? Walang katapusang kalakasan sa mighty God, sa strong God. Walang katapusang kalakasan. Nangihina ka ba sa pananampalataya mo? Humina man yung pananampalataya mo ngayon 2021. Merong source of strength na ibibigay sa iyo. Ang mighty God, ang strong na Lord Jesus Christ natin para magbigay sa atin ng kalakasan na muling bumangon at sabihin, kaya ko to! Kasama ko ang Diyos. Amen po ba? Pwede po ba sabihin natin, kaya ko to? Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. It means also po, walang katapusang pagkalinga. Sabihin nga po natin, walang katapusang pagkalinga. Alam niyo po yung isip sabihin ng kalinga, no? Pag-alaga, pag-aaruga. Ako po, yung baby namin talagang, pagka bumangon na po yan, talaga kahit kami mag-asawa, kahit antok pa kami. Bubangon kami kasi babantayan ko, may lumabas yan, nakarap ko nakalabot ng pusa. Talagang babantayan mo ang anak mo. Paano pa kaya si Heavenly Father sa atin? No? Yung napakabuting Diyos sa atin. Kung tayo po natutulog, pag binabantayan natin yung anak natin, si God, hindi po siya natutulog para bantayan yung kanyang mga anak. Huwag niyo po kalimutan yun, mga kapatid. Hindi po natutulog si God kahit isang segundo. Kasi pag si God po natulog kahit isang segundo, deadbolt tayo lahat. Deadbolt tayo lahat, yari tayo. Hindi po siya natulog. Kasi po ang pagkalingan sa bawat isa atin ay walang katapusan. It also means walang katapusang kapayapaan. Walang katapusang kapayapaan. Gumuluman ang 2021 natin, gumuluman ang 2022 natin. Makakangiti tayo. Kasi meron tayong kapayapaan galing sa Diyos. Napansin niyo po, simula March, nag-lockdown hanggang ngayon, no? Although nakabalik yung iba sa trabaho talaga. Pero may namatay po ba sa atin sa gutom? No.
Yes, nakatulong po yung government natin, nagbigay ng mga pero gusto ko makita nyo na yan ay dahil sa biyaya ng Panginoon sa atin. Yan ay dahil tapat po ang Diyos sa atin. Na siya'y nangako, He will provide all our needs. Sabi nga po natin, all our needs. Pag sinabi pong all, ilan yun? Lahat po. So gusto ko po tandaan yun. So ito pong apat na pangalan o names na binigay sa child who will born and the son who will be given, itong dalawa po is pwedeng i-attribute po sa human government leader. Pero yung dalawa po is hindi pwedeng sa tao, kundi sa Diyos lamang po yun. Yung Wonderful Counselor and yung Prince of Peace po is pwede po to sa human government leaders lang. Kasi kapag yung government leader mo, yung hari nila o yung presidente ay matalino, pwede siyang maging good counselor ng nation niya. And then kapag maayos yung patatakbo niya, magkakaroon peace sa bansa niya. So itong dalawa ito na karakter, pwede i-attribute po sa human government leader. Ano po yung represent nito? Sinisimpres din po ito as Jesus as man. Pero itong pangalawa, yung tatlo at pang-apat po is hindi ito pwede sa tao. Kasi po, ito ay mighty God at everlasting Father. Ito po ay para kay Dadang. Kasi ako po pwede ko sabihin na I'm also a wonderful counselor kasi pag lumapit sa iyo problema ka, pwede kitang advisean. Mayroon na po ba dito na-bless sa mga advice ko? Parang wala. Meron po ba na-bless sa mga payo ko sa iyo? Meron ba, no? Kunti. Ay, kunti, basta meron, no? So, pwede ko rin masabi na, pwede pala akong counselor. Effective din pala akong counselor, no? Pwede rin ako hindi man peace, pero peacemaker. Kasi pag may nag-aaway, bro, huwag na kayo mag-aaway, peace na. So, pwede rin ako yun, tama po? Pero pag sinabi ko kaya, yes, pwede akong counselor, pwede akong peacemaker, and also I'm a mighty God. Pag sinabi ko kaya, ibig sabihin nun? Uy, nagugulo ka, may gano'n ka. So, itong mighty God and everlasting Father, ito po ay para sa Diyos lang. And it also po, sinisimbolize po na si Jesus is hindi lamang basta tao. At yung pamumuno niya is hindi lamang pamumuno ng katulad ng mga tao, yung pamumuno niya ay pamumuno katulad ng Diyos. Because He is God Himself. Amen po ba? So yung Jesus po na naglilingkuran ninyo, yung Jesus po na kinakantaan ninyo, siya po ay Diyos. At hindi po kayo nagkakamali ng sinasamba, kasi ang sinasamba po natin hindi tao lamang, kundi Diyos din po. 100% God, 100% man. So ngayon po, bilisan po natin, pag tignan po natin isa-isa, yung apat na karakteristik po ni Jesus na maging malaking pag-asa po sa atin ngayong 2021 na hindi natin kailangan matakot mangamba kasi kasama natin yung pinanganak na sanggol at kasama natin yung anak na ibinigay. Kasi po ganda, yung child po kasi may season lang ang tao ng pagiging child, ng pagiging bata. Pero yung son, hanggang buhay po siya sa isan. Sa anak. Kita po no? So, yung ibig sabihin po, yung son po is hanggang buhay siya, pwede siyang makasama. Si Jesus po as the Son of God, namatay siya as tao, pero nabuhay po muli siya at umakyat sa trono ng langit at hindi na muli namatay. So, ibig sabihin, itong son na binigay sa atin, is pwede natin kasama, hindi man natin siya nakikita, pero nararamdaman natin siya. Ang hangin po, hindi natin nakikita, pero naniniwala tayong may hangin kasi nararamdaman natin yung hangin. So, si God po, hindi man natin siya nakikita, pero naniniwala tayong may God at buhay si God kasi nararamdaman natin yung yakap niya, yung kalinga niya, yung kapayapaan niya na binibigay sa bawat isa atin. Amen po ba? Number 1 po na characteristic, wonderful counselor. Our Lord Jesus is our great counselor because He is wise. Isaiah chapter 28 verse 29. Sabi po dito, this is also comes from the Lord of hosts. He is wonderful in counsel. Nakakamangha ang kanyang mga payo. And excellent in wisdom. Pag sinabi mong excellent, malupit yung karunungan na ito, ibig sabihin, magaling talaga to. Marunong talaga to. So mga kapatid, kung kailangan po ninyo ng karunungan at ang guidance,
Ngayon 2021. Kanino po natin matatagpuan yun? Kay Kristo lamang po. Yes, makakatulong po inyong mga pastor, yung mga magulang, makakatulong po sa atin to guide us, to counsel us. Pero minsan po, limitado lang yung magbibigay namin sa inyo. Kasi po ganito sabi ni God, sabi ni Jesus, yung pastor ninyo, yung nanay mo at saka yung tatay mo, pwede ka nilang bigyan ng advice, kaso yung advice nila galing din sa akin. Yung karunungan ng magulang mo, yung karunungan ng pastor mo, galing din sa akin, sabi ng Lord. So nakita niyo po, si Jesus po yung source of wisdom. Si Jesus po yung source of right advice. O si Jesus po yung source of right decision po sa bawat po sa atin. So huwag po sana natin kakalimutan si God kapag magdi-decision po tayo ngayong 2021, no? Huwag ka po mag-decide mag-isa. Ipag-pray mo muna, Lord, ano po yung kalooban mo? So bagay na ito. And kapag ang Panginoon po nagbigay sa inyo ng advice ng payo, hindi po yan nagkakamali. Si pastor pwede magkamali pag pinayuhan kita. Minsan yung mga magulang po natin, hindi na magkamali kasi tao lang. Pero ang Jesus po natin, hindi lamang tao siya ay Diyos, hindi siya nagkakamali ng mga payo at yung plano niya sa ating buhay. Romans chapter 11, verse 33 to 34. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How unsearchable are His judgments, and how inscrutable po means hinimay-himay, no? Inscrutable His ways. For who has known the mind of the Lord? Or who has been His counselor? Sabi po din ni Apostle Paul, sobrang tindi ng karunungan ng katalinuhan ng Diyos. Hindi natin maarok. Wala. Hindi natin mahimay-himay yun kasi sobrang lupit. Sabi ni Paul. Sabi niya, sino kayang tao yung pwedeng mag-counsel kay God, na magpayo kay God? Sabi niya, wala. Kasi si God's the all-knowing God. Meron po isang preacher na sobrang nakakatawa talaga. Sabi niya, may daw story sa buhay niya na lumapit daw si God sa kanya, ipakita si Jesus sa kanya, tapos tumabi sa kanya. So, sabi ng Panginoon sa kanya, anong masasabi mo, anong opinion mo dito sa sitwasyon na ito? Sabi niya, Lord, ikaw yung all-knowing God, ba't tatanong mo sa akin? Ikaw nakakalam. Sabi daw ni Jesus sa kanya, sabi daw ni God sa kanya, kasi baka mas maganda yung opinion mo. So, ano yung nakikita mo dyan? So, sabi niya, sabi daw ni God sa kanya, susundin natin yung opinion mo. Gagawin natin yan kasi maganda yan. Sabi ko sa Bible, walang makagawa nun. That's blasphemy. So, sino po? Bakit po? Walang pwedeng magpayo kay God. Lord, gawin mo to, Lord. Ang pakita nangyari, dapat hindi ito ginawa mo, Lord. Dapat di mo na hinayaan yung kurano. Para sa atin. Lahat po ay may plano. Galing kay God. Pero sabi po ng Bible, all things work together for our good. Hindi po natin kailangan ng mga ngayong 2021 kasi kasama natin yung wonderful counselor na pwede niyang gabayan yung bawat step natin ngayong 2021 na hindi po tayo magkakamali. Psalms 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mangamba ngayong 2021. Bakit, Lord? Kasi ako yung mag-instruct sa inyo, kayo magtuturo sa inyo how or in the way you should go, kung saan ka pupunta, kung ano yung gagawin mo. Pero, kapatid, kung hindi po natin hingin yung payo ni God, hindi ka niya magagabayan. Halinaw po, kahit wonderful counselor po si God, kung hindi ka hihingi ng advice sa Kanya, hindi ka magpe-pray sa Kanya, at hindi mo tatanggin lang natin kalooban mo, hindi ka po niya magagabayan. Parang ganito po yan, ako pong pastor ninyo, ang trabaho ko po ay gabayan kayo sa spiritual na buhay ninyo, pero kung hindi po kayo lapit sa akin at magpapapray o hingi ng advice, hindi ko po kayo magagabayan. Mali na po. Eh, ganun din po sa atin. Kapag lumayas tayo sa bahay natin, yung magulang natin, hindi tayo makakalagaan. Kahit tunay mo siyang magulang. Kaso lumayas na kasi. Tama po ba? So si God po, kahit wonderful counselor siya, kung tayo po ay hindi mag-pray at hingi ng payo sa Kanya, o hindi tatanungin po ano yung magiging desisyon natin, hindi ka po niya magbibigay ng gabay. So huwag niyo po kakalimutan ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng desisyon natin. Amen po? Because He is a wonderful counselor and He is the one who will guide us. And sabi ko rin, I will counsel you with my eye upon you. Ano ba ibig sabihin nito? Gagabayan kita na bukas ang mata ko. Hindi ako matutulog. Pag ginabayan kita, 24/7, sasabihan ko 7-11 na 24/7 sa pagkabay ko sa iyo, sa bibigay ko sa iyo ng payo.
Good news po ba yun sa ating Panginoong Jesus? Yes! Nagkaroon po ba kayo pag-asa? Ngayong 2021? Oo, hindi na tayo! Pwede na! Psalms chapter 73, verse 24. You guide me with your counsel, and afterward you will receive me to your glory. You will guide me with your counsel. Gagabayan ka po ng Panginoon. Kapag humingi ka sa Kanya ng payo, hindi ka na iiwan, hindi ka na pababayaan. Jesus is our great counselor. Number 2 po, naintindihan na po natin yung wonderful counselor. Good news po ba yun sa atin? Amen. Gusto ko pong kalimutan yun. Number 2, He's a mighty God. Mighty God po means He is strong. Siya po ay malakas. Pero dito po makikita natin na yung Jesus po natin ay Diyos. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nung pasimula na po ay may salita, at yung salita ay kasama ng Diyos, at yung salita ay Diyos. So ibig sabihin po itong word na ito, yung salita na to, ay Diyos mismo. And pagdating po, pagtanong po sa verse 14, John chapter 1 verse 14, sabi po dito, and the Word became flesh. Itong salita na kasama ng Diyos at Diyos mismo, nagkatawang tao. He became flesh. And He dwelt among us. Ang nagsabi po dito is si Juan. Si John the Beloved, sabi niya, nakasama namin to, yung Diyos. Yung Diyos na salita, na nagkatawang tao, nakasama namin siya. He dwelt among us, nanirahan siya, kasama namin, kapitbahay namin to. Tropa ko to, parang gano'n, no? And we have seen His glory at nakita namin kung gaano siya kadakila. Hindi yun mawawala sa amin. The glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Sabi nga po natin, full of grace and truth. So ibig sabihin po itong Jesus na to ay punong-puno ng biyaya. Umaapaw na biyaya at umaapaw na katotohanan. Wala pong, ibig sabihin po, itong Jesus na to is hindi marunong magsinungaling. Kapag siya ay nangako sa iyo, nagagabayan ka niya, ipoprovide na yung needs mo, papatawarin ka niya, yayakapin ka niya, bibigyan ka niya ng kapayapaan, dahil siya ay full of truth, hindi siya marunong magsinungaling, tuto pa rin po na yun. Malinaw po ba? Ganyan po yung ating Jesus Christ. Hebrews chapter 1, verse 2 to 3. But in these last days, He has spoken to us by His Son. Yung Son na binigay, whom He appointed the heir of all things, through whom all He created the world. So dito po makikita natin yung Son daw is yung creator ng lahat, yung creator ng mundo. So, si God lang po ang creator, tama po? Pero sabi dito, yung anak daw na ibinigay, is siya yung nag-create ng buong mundo. So, ibig sabihin po, itong Son na ibinigay, yung Son is na binigay para sa atin, is Diyos, kasi siya yung creator. And sabi po doon, He is the radiance of the glory of God, and the exact imprint of His nature. O yung print, di ba po pag nagpapaprint tayo, kunyari, nagpapaprint ka sa computer shop, ibig sabihin, gagayahin po ng printer kung ano yung nasa computer, no? Tapos silalabas sa kukunban. Dapat eksakto-eksakto. Ganun po yung printer, no? So dito po sabi, si Jesus Christ na po is yung eksakto-eksaktong imprint ng nature o ng glory ni God. And He upholds the universe by the word of His power. Ang ating Panginoong Diyos po ay makapangyarihang Diyos. He is a mighty God. He is not just a man, He is also a God. All the God. Not just a God, but the God. Colossians chapter 2, verse 9. For in Him, for in Jesus, for in Him, the whole fullness of deity dwells bodily. Deity po means yung pagiging Diyos. So sabi po dito, kay Jesus daw nanahan yung kabuuan ng pagiging Diyos. Ibig sabihin po, si Jesus ay hindi, pag sabi po whole fullness, hindi po ito 98%, ha? So yung 98% na God, nasa Kanya hindi po, 100% po ito. So kapag sumamba ka kay Jesus, pag nag-pray ka kay Jesus, hindi ka po nagkakamali, pero sa po naging church naman po kayo. Pero pag sa iba po kayo nag-pray, sa mga santo, sa mga Mary, they are not God. Sila ay tao lamang. Kayo po ay nagkakamali sa pinagpipray ninyo, ay sa kinakausap ninyo.
Kayo po ay nagkakamali sa mga hinihilingan ninyo. Mary, bigyan mo yun. Hindi po. Kasi si Mary po ay namatay at hinumuli ng buhay. Pero si Jesus po ang dapat hinihingian natin. Bakit po? Kasi si Jesus, yung Diyos na nabuhay at sumasagot ng ating panalangin. May tinamaan mo ba? Pero gusto ko lang po na itama. Kasi po, pag sa tao lang kayo nag-pray, hindi po yung nasagot kasi patay na yan. Si Jesus lang po, ang hanggang ngayon ay buhay. At pwede mo makinig at sumagot ang ating panalangin. Sana po, walang nasaktan, pero kung nasaktan, siguro na po, bahala mag-hit sa inyo. But Jesus po is our mighty God, He alone. And number three po, the everlasting Father. Sabi nga po, everlasting Father. It means He's caring. Siya po ay mapag-aruga, siya po ay mapagkalinga. Ito po minsan nagkakamali po dito yung mga sekta po na oneness. Na sinasabi na si Jesus, si God, si Holy Spirit ay isa. Kasi ito yung verse na ginagamit nila. Di mo, si Jesus, yung Son, siya rin yung Father kasi everlasting Father. Mali po yun. Kasi ang tama interpretation po dito is ganito. Si Jesus is like a Father na kung paano yung Father, si Heavenly Father ay matinding magkalinga sa kanyang mga anak, si Jesus po ay aalagaan din tayo kung paano tayo inatrato ng Diyos. Yung pagtrato ng Diyos sa atin, ganun din po yung pagtrato ni Jesus sa iyo like a Father. Okay po? So Isaiah chapter 53 verse 10, sabi po dito, yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him into grief. When his soul makes an offering for guilt, ito po yung pinako na si Jesus, he shall see his offspring. Sabi nga pa rin, offspring. Mga magiging anak, mga magiging descendants. Okay po? So mga magiging, Tagalog offspring, basta magiging lahi niya. Okay yun, magiging lahi niya. So sabi dito, pag pinako na siya, as a offering para sa kasalanan natin, may kita niya yung mga lahi niya. So ibig sabihin, mamamatay siya, pero mabubuhay mo rin siya, kasi may kita niya yung kanyang mga offspring, yung mga lahi niya. He shall prolong his days. So, ano po ibig sabihin? Ibig sabihin po nun, when Jesus died and rose from the dead for the sinners, He also produces a family. Okay po? He produces family or offspring. Jesus became a kind of father or father figure to those He bring to glory. So tayo pong mga, sinuko natin yung buhay natin sa Panginoong Yesus, sa atin, si Jesus is hindi siya yung father, siya is like a father figure. Sa bansang Pilipinas po, ang ituturing natin na tatay natin si Tatay Digo, kasi siya yung presidente, siya yung namumuno sa bansa natin. Sa ayaw at sa gusto natin, siya yung nag-aalaga dapat sa bansa natin kasi siya yung tatay-tatay, no? Malinaw po? Pero, hindi siya yung tunay na tatay natin. Pero siya ay father figure kasi siya yung namumuno sa atin. Malinaw po ba? Si Jesus po ay gano'n, kaya po sabi, the increase of His government o yung pamumuno niya sa atin is walang hanggan. Kasi tayo as mga anak ng Diyos, papamunuan tayo ni Kristo, pero hindi as father, kundi like father. O yung father figure na kung paano inaalagaan ni Father ikaw, aalagaan ka din ni Jesus ng same. Malinaw po ba? Kung 100% mag-alaga si Heavenly Father sa kanyang mga anak, si Jesus din po ay 100% na mag-aalaga sa mga anak ng Diyos. Malinaw po? Si Jesus po is hindi si Father, He's the Son. Okay po, malinaw po? And dito po sabi sa next po, John chapter 14 verse 18 to 20, I will not leave you as orphans, I will come to you. Yet a little while and the world will see me no more. But you will see me. Sabi dito, Jesus, alis na ako, pero huwag kayo mag-ala. Hindi kayo magiging orphans, ampon. O? Babalik ako. Sabi ko, kasi hindi niyo ako makikita ngayon, pero babalik ako at makikita niyo ulit ako. Because I live, you also live. In that day, you will know that I am in my Father. So si Jesus ay my Father. So hindi po si Jesus yung Father. Sabi niya, because I am in my Father. Kasi kung si Jesus po yung Father, so yung Father ni Jesus is si God the Grandfather, no? So wala sa Bible po na Grandfather, no? God the Grandfather. Wala po God the Father lang. Kasi po si Jesus ang Son. And you and me, and I in you. So dito po, hindi sinasabi po dito si Jesus yung Father, pero yung Father figure.
Ay po, na kung paano mag-alaga si God the Father, aalagaan ka din ni Kristo ng same na siya. Jesus is just a Father like who cares so much sa mga children ni God. He treated us as how the Father treated us. So malinaw po natin? And ang point po dito ng everlasting Father, gagabayan ka ng Diyos 24 hours. 7 days a week. Kasi ganun po katindi. At walang hanggan, everlasting, walang katapusan po, mag-alaga ang Panginoon. Kung may mga time po na piling mo, nasa dark season ka, huwag ka mag-alala kapatid, hindi ka iniwan ng Panginoon. Hebrews chapter 13, verse 5 to 7. Jesus is the same yesterday, today, and forever, and He is the one who promised you, He will never leave you nor hindi ka na iiwan ni pababayaan. Bakit? Kasi yung pagiging father niya, yung pagiging caring niya is everlasting, walang katapusan. So mga kapatid, dumaan ka man sa matinding kadiliman, matinding pagsubok, kasama mo ang Diyos kasi hindi ka naiiwan, kasi everlasting, walang hanggan, walang katapusan ang kanyang pag-aalaga sa iyo. Amen po ba? Good news po ba yun sa atin? Amen po. Si Jesus po ang good news sa atin. And sabi po dito, Isaiah chapter 53 verse 5, but He, Jesus, the Son who was given, but He was pierced for our transgression. Ay, di pala, ano po, number 4 na tayo para araman po, please. Number 4 po, Prince of Peace. Prince of Peace po means He gives peace. So doon po tayo sa Isaiah chapter 53 verse 5, yun. Tuloy lang po natin, but He, Jesus, the Son was given, was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace. And with His wounds we are healed. So sabi po dito, dahil sa binigay na buhay ni Kristo, dahil yung pinarusahan, dahil yung pinako si Kristo sa krus ng Kalbaryo, yun daw po ay nagbigay ng kapayapaan sa atin. Apo? And sabi po dito, He brought us peace. And with His wounds we are healed. May tawag po dito na si Jesus po is kaya magbigay ng healing peace. Sabihin nga po natin, healing peace. Na kapag siya po ay nagpagaling ng sugat mo, may kasamang kapayapaan yan. Ibig sabihin po, kapag gumaling ka sa, hindi sa physical na karamdaman, kundi gumaling ka sa problema mo, sa kabigatan na naranasan mo, bibigyan ka pa ng kapayapaan ng Panginoon. Meron siyang healing peace. So kung kailangan po nyo, magpapayag na po sa mga milaryo, makakatulong po yung mga gamot ng mga doktor. Hindi ko natin yan tatapon, hindi ko natin pabaliwalayin kasi binigyan sila ng wisdom ni God para gumawa ng gamot. Pero nawa po kapag meron tayong naramdaman, pumunta tayo kay God, God, ikaw yung may healing peace. Pagalingin mo po ako. And minsan po ginagamit ni God yung mga gamot, ng mga doktor. Pero nawa po, si God po na natin takbuhan, no? Para gagabayan ka niya sa mga doktor na talagang buong puso na alagaan ka. Malinaw po? After the darkness of 2020, Jesus can give us a healing peace. Ngayon 2021, matindi ba niya naranasan natin ng 2020? Pwede tayo magkaroon ng pag-asa ulit. Makasilaw ulit ng liwanag ng pag-asa. Kasi merong ibinigay sa atin na Jesus. Romans chapter 5 verse 1, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Magkakaroon tayo ng kapayapaan kay God o kapayapaan sa puso sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo because He is the Prince of Peace. He is the source of peace. Kapatid, may kaguluhan ka ba ngayon? Magulo yung isip mo, magulo sa tahanan mo, magulo sa pamilya mo. Takbo ka sa Prince of Peace. And He will give you healing peace. Ephesians chapter 2 verse 14. For He, Jesus Christ, for He Himself is our peace. He is the Prince of Peace. Jesus, He is the great peacemaker. And last verse po, nawa po magbigay ng kalakasan sa atin ngayong 2021 na hindi natin kailangan mangamba. Na kapag nakaramdam ka ng kabanang, nawa ipaalala ng Panginoon sa iyo itong verse na to. Ito ay yung bago umalis si Jesus at iwan yung kanyang mga disipulo pero sabi niya, peace
I live with you. Aalis man ako, pero iiwan ko ang kapayapaan sa inyo. My peace, yung kapayapaan ko, sabi niya, His everlasting governmental peace, I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Sabi ni Jesus, ang ibibigay ko sa iyong kapayapaan po is kagaya ng pagramdam. Na kahit may problema ka, nagpuan ka, bakit parang may problema naman ako, pero parang gaan ang pagramdam ko? Parang wala akong problema. Napasin niyo na po yun? May problema, wala kang pera, may nagkasakit anak mo, pero buwan ka, bakit parang at peace naman ako, peace ko naman ako. Ang gaan ang pagramdam ko. Yun po ay galing sa Panginoon. Sabi niya, yung peace na ibibigay ko sa iyo, ito yung peace na hindi pinibigyan ng tao ng mundo. Kasi yung kapayapaan na pinibigyan ng tao, limited lang yan, tsaka temporal lang yan. Di ba, meron pong ceasefire sa NPA versus gobyerno, di ba? May peace. Pero, pansamantala lang yun. Kaya ulit yan. Tama po, no? Sabi ni Jesus, hindi ganun klaseng peace ang bibigay ko sa iyo, kundi everlasting peace. Because I am the everlasting Prince of Peace. And nawa po, baunin po ninyo ito. Let not your heart be troubled. Let not your hearts be troubled. Neither let them be afraid. Kapatid, hindi po si Pastor ang nasabi nito. Binasa ko lang po sa Bible. John chapter 14 verse 27. Si Jesus po nagsabi nito, kapatid, hindi mo kailangan matakot ngayong 2021. Bakit man yung naging 2020 natin, hindi ka kailangan mangamba sa mangyari sa ating ngayong 2021? Kasi kasama po ninyo, Emmanuel, kasama po ninyo ang Prince of Peace. And He is also wonderful counselor. In closing, this year 2021, we can continue strong in our Christian journey. Pwede tayo magpatuloy ng may kalakasan. We can move forward. Pwede tayo magpatuloy sa pagmarcha. Pag-move forward, hindi pabalik, kundi pasulong. We can advance, knowing that we have a wonderful counselor, great and mighty God, everlasting or eternal caring Father, and the Prince of Peace. His name is our Lord Jesus Christ. This 2021 po, gusto ko sabihin sa inyo, we will advance. So ngayong 2021 po, ang team po natin sa buong taon is advance. Sabihin nga po natin advance. Ang advance po means nagpapatuloy. Sabihin po natin nagpapatuloy. Niniwala po ako, nabibigyan tayo ng kalakasan na yung 2021 para magpatuloy sa takbuhin natin at matapos natin yung ipapagawa ng Panginoon sa atin. Bakit? Kasi kasama natin ang wonderful counselor, ang mighty God natin, ang everlasting Father natin, at ang Prince of Peace. Amen po ba? Pwede po ba tayo tumayo lahat? Thank you, Lord Jesus. Oh, Jesus. Heavenly Father, we thank you. Nanawa po, Panginoon, sa pagpasok po namin ngayon sa 2021, nawa po ang inyo pong salita ngayong unang linggo ng taon ay magsilbing pundasyon po, Panginoon, ng aming paglalakbay ulit ngayong 2021. At magbigay po ng kalakasan sa amin ng magpatuloy. Magbigay po ng pag-asa sa amin na hindi man namin nakikita. Yung hinaharap namin, yung future namin ngayong 2021, hindi namin kailangan mangamba ngayon pa lang. Kasi ikaw, yung sanggol na pinanganak, at ikaw yung anak na ibinigay para sa amin, to be our wonderful counselor, to be our mighty God, to be our everlasting caring Father, our Prince of Peace. So, ang dalangin ko po, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, isulat po ninyo ang lahat ng ito sa puso't isipan po namin upang hindi namin makalimutan ang mga bagay na ito. Na kung may dumating pang pagsubok, matinding pagsubok man sa buhay namin, mapagtatagumpayan namin ito kasi kasama namin ang Diyos. Emmanuel, He is with us. He is with me. He is with me. Hallelujah. Father, we pray, God, for your peace be upon us. Let your revelation, Lord, ipakilala po ninyo sa amin kung sino kayo ng mas malalim upang sa inyo kami lagi huhugot ng kalakasan kasi ikaw po yung pinanggagalingan, ikaw po yung source ng need namin araw-araw. Maraming
maraming salamat. Remind us, Lord, that your goodness, faithfulness, love is always new every morning because you are our faithful. Maraming salamat, Lord. Sa inyo po namin pinagkakatiwalang lahat ng ito. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. God bless you po. Maraming salamat. Amen. So as we prepare our tithes and offering, let's prepare our hearts with a prayer. So let's pray. Hallelujah. Father, we thank you, God, for this day, Panginoon. Thank you for the past year, 2020, Panginoon. Even if this was considered the worst year, Panginoon, you continually, Panginoon, provide us, guide us, and protect us, O Father. So Lord, we pray, Panginoon, God, that this year, 2020, we offer this year as a year of victory, Panginoon. And Lord, as we give what is due to you, Lord, we pray that to bless these tithes, Panginoon, and this offering to you. We give these tithes with a cheerful heart, Panginoon, and we offer this with a grateful heart, Panginoon. So Lord, be blessed, Panginoon, and we offer this day. Thank you, Lord. We bless you, we honor you, Panginoon. In your name, Lord Jesus Christ, we pray. Amen.